Hello po. Hello po. Pwede po ang maghingi ng advice? Hello po. Ano po? Napatay po kanina kuya, may dumating po kasing parcel. Okay lang. Kuya, yung tanong ko nga po ulit. May sagot na po kayo doon. Hindi niyo ba, nasabi mo na ba sa kanya ayaw mo na? Opo, sinasabi ko po. Tapos yun nga po, bumabalik. Ang tagal na yung break. Magto 2 months pa lang po. Just 2 months, tapos ginabaliwan ka niyo. Opo, nung cheat po kasi nag-break na po sila nung pinalit niya sa akin, tapos bumabalik po ulit. Kaya ba yung comment sa live ko? Opo. Oh, I see. Kaya yan. Guys, welcome to my vlog. So for this video, magpaprank tayo ng isang malupit na TikToker. Guys, simulan natin. 3, 2, 1. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hello po. Hello po. Pwede po ang maghingi ng advice? Yung Oo, nakala ko. Ayaw niya talaga. Sige na Pero po, kuya. buti na lang napilit ko siya. Need ko lang po. ha? Need ko lang po. Hirap na po kasi ako. Ito. Silin po kuya. Opo. Sa TikTok po kuya, napapanood po kasi kita. Opo. Po? Hindi nga, yung tinag ko. Silin nga po kuya. Sin? Silin po. Ay, sige. Opo, na ano po kasi ako kuya yung mga videos niyo. Parang ang ganda lang po. Nakaka-ano po talaga yung mga advice ninyo. Sige lang, sige lang. Saan ko? Kaya gusto ko lang pumingi ng advice. Meron po kasi akong ex. Tapos bumabalik sa akin. Sana all. Nagloko po siya. Tapos, Yun po, gusto niya po akong balikan pero parang ayoko na po. Ano pong gagawin ko? sabihin sa kanya, ayaw mo, no? Kapag di mo pa ni-reflect yun nung sinabi mo. Ano po, kinukulit niya po ako, pinupunta niya po ako sa bahay namin. Wala na aktibidad. A few moments later. Yan guys, ipapark natin ulit siya kasi naputol yung linya. May dumating kasi na parcel. Ayun. Kaya simulan na ulit natin. 3, 2, 1. Hello po. No po. Napatay po kanina kuya, may dumating po kasing parcel. Okay lang. Taga saan ka? Sa ano po, Manila po. Tawag niyo. Opo. Nakuha mo sa TikTok yung number ko. Opo kuya. Oh. Opo. Kuya, yung tanong ko nga po ulit. May sagot na po kayo doon. Hindi niyo ba, nasabi mo na ba sa kanya ayaw mo na? Opo, sinasabi ko po. Tapos yun nga po, bumabalik siya. Pati parents ko po naguguluhan na rin po sa kanya. Nalilito na po. Ilang years ba kayo nun? 7 years po. Legal po kami both side. Ha? Legal po kami. Iyan kayo. Opo. Gusto niya nga po makipagbalikan. Nahuli ko po kasi siya ng cheat. Ang tagal na yung break. Magto 2 months pa lang po. Just 2
mo, tapos kinabaliwan ka niya. Opo. Nag-cheat po kasi nag-break na po sila nung pinalit niya sa akin tapos bumabalik po ulit. Gusto yung pinsan ko. Po? Gusto yung pinsan ko. Pero ano? Pero ano? Ilang taon na ba yung boy? 27 po. 27? Opo. Oh. Ilang taon mo na po? 27 din po. Kon ko pa siya high school po, naging, naniligaw na po siya. Tapos nung nag-college na po, Eh, doon lang siya cheat. opo. Bali, kung kukumputin po lahat, mga 8 years na po kami magkakilala. 8 years. Opo. Oh. Hindi siya nalaglag yung ano, babae niya. Hindi daw po, kasi po mahal niya pa daw po ako. Wow! 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 Sabihin mo sa kanya, hindi mo siya gusto. Kapag di niya respect yun, mag-set ka ng boundary. I-block mo na siya or ikas mo lahat ng contact niyo. Blinak ko na po siya. Tapos pupunta pa rin ko sa bahay. Gusto ko na nga po lumipat. Ako lilipot. Hindi kasama ako ba sa bahay niya? Opo, parents ko po. Parang gusto ko na po Baguio na lang po, ganun po. Basta yung malayo sa Manila. Oh. Hirap ng ganyan. O babalikan ka niya kapag gusto niya. Inuwalit ka ba niya? Pwede mo naman siyang pagsabihan eh. Sinabi ko na po na ayoko na. Kaso bumabalik pa rin po. Kisisi daw po siya sa ginawa niya. Gayahan mo lang siya kapag pero mahal mo pa ba? Hindi ko na po alam. Hindi mo alam kung mahal mo pa o hindi. Opo, kasi po galit na galit ako. Kasi 7 years, almost 8 years, ganun po. Tapos, pinagpalit niya lang ako. Oo, din. Bakit naman lang kasi nang ginawa niya? Pero for me, huwag mo lang balikan pag ganun. Dami ka pang mas deserve sa kanya. Nice. Hindi naman yung parents mo yung mag-ipag-relasyon ikaw eh. Kaya wala din magagawa yung parents mo. Dapat respect na yung decision mo dyan eh. For me, sabihin mo lang sa kanya na ayaw mo. Kung ayaw pa rin tumigil, hayaan mo lang siya. Mawawalan ka din naman ng pakita pag di mo na siya gusto. Isipin mo na lang kapag magkikita kayo or pupuntahan ka niya, magalit ka sa kanya, isipin mo yung mga ginawa niya sa'yo. Parang hindi normal na. Yung parents ko po kasi, naawa po ako sa parents ko kasi pati sila nakukulitan na rin sa kanya. Kaya mo lang mapapagod ko eh. Nagawa niya ka mag-cheat sa'yo. Mapapagod din yun, maniwala ka. Huwag mo lang pansinin. Okay na yung sinabi mo isang beses sa kanya na wala na talaga kami. Kung mahal mo talaga ako, respect mo yung decision ko yun, sabihin ko sa kanya. Pag sinabi mo yun sa kanya at feel ko doon yung hindi ko parang feeling na tama ka ganun. Kasi hindi mo naman pwedeng balikan na yung pati kasi nasaktan ka na nga. Ano pong gagawin ko kapag pupunta siya sa bahay namin? Pupunta ulit siya. Ganun po. Kausapin mo siya isang beses. Sabihin mo, kung mahal mo talaga ako, respect mo decision ko nga mo. Unang, pag ayaw talaga, pero feel ko effective yung ganun. Kausapin mo ng masinsinan. Wala nang babalik, mahirap ka patawarin ka mo. Minsan nga po po. Kapatapatin na kita, yun na yung regalo ko sa'yo. Basta respeto mo na lang yung decision ko. Minsan po nagkukulong na lang ako sa kwarto pag andyan siya. Meron pa nga yung one time nagpan po siya. Nagwala-wala sa harap ng bahay namin. Yun yung isang beses na nga
ngayon. Kausapin mo siya ng masinsinan. Kung talagang mahal mo ako, palayaan mo ang sabi mo. Kasi hindi din madali yung ganyan. Parang, ano, pagkatapos niya mag-shit sa'yo, hindi makakausad na, hindi makakakonser naman yun. Kaya ba yung comment sa live ko? Opo. Oh, I see. Kaya yun. So yun ang tema, hinig ako. May anak po kasi kami isa. Ano pong gagawin ko? Ayaw ko nang tumungulila yung anak ko. Imagination. Dito, hindi mo naman kasi kapag di naman deserve ng tao. Kapag kayo lang mahihirapan, tsaka yung anak mo mahihirapan. Mabuti na yung kaya mo naman siguro mag-isa, di ba? Opo, iniisip ko po kasi yung kwan ng anak ko Yung po. yung ayaw niya ng broken family. Opo, naawa po kasi ako. Kayo dati. Siyempre, parents po ako, tapos yun po. Hindi pa naman kayo kasalte, di ba? Hindi pa naman po. Live-in partner lang po kami nung po, bago siya nag-cheat. Kasi kung may anak kayo, sobrang hirap talagang decision niya. Kasi inuuna mo yung kapakanan ng anak mo. Pero, nananakit ba yung asawa mo, or may bisyo gano'n? Meron po, lagi po siyang lasing minsan. O di ba, kung ikaw, yun din naman yung ayaw mo pa sila naman, di ba? Pero po, Kasi, gusto niya po kunin yung anak ko eh. yung anak mo, Opo, gusto niyang kunin. kahit sa court yun, based on law naman. Once na nag-cheat yung lalaki, halos wala nang Ilang taon na ba yung anak niya, 5 years po. 5 years, 7 years kasi yun, kapag dapat sa poder ng babae yung bata kapag 7 years old. Tapos kapag 7 years old, doon na makakapili yung bata kung saan siya papanig, kung doon sa mama or papa niya. Pero wala namang laban lalaki sa inyo at saka rin. Kasi nag-cheat na siya sa inyo, di ba? Wala siyang laban sa lote. Tsaka mas napamahalata yung anak niya sa inyo. Kaya Opo. huwag takot kung makukuha niya yung anak niya, hindi niya magagawa. Meron nga pa akong napanood eh. Under law din po kasi yun. Kasi mas malapit yung loob ng anak niya sa inyo, di ba? Opo, pero mas niya din po yung tatay niya. Siyempre tatay niya din po yun. Nandun na yan, syempre. Ang hirap lang decision na ito, pero kaya niya naman ata buhayin niya po anak niya. Ngayon po, hindi ko po alam. Ano lang po. Andito po ako sa poder ng magulang kasi wala pa akong trabaho eh. Pero kung paano dapat magkasundo kayo na lang, pag-usapan niyo naman, sinusiran. Sabihin niyo, supportahan niyo lang yung anak niyo. Supportahan niyo yung anak niya, pero atin wala nang like, may privacy yung isa't isa sa inyo. Sabihin mo, hindi ka ng respect kahit yun na lang ka sa kanya. Maintindihan na naman nun. Basta sabihin mo sa kanya yung salitang respect at lalaki ka naman kami. Nag-aaral na po yung anak namin eh. Na siya, grade 1 na. Very good. Pero malapit siya sa tatay niya, Medyo po. Hinahanap-hanap niya po yung tatay niya minsan. Pero ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang sacrifice yung sarili mo? Sapa ka na ng anak mo. Kung para sa anak ko po, opo. Pero mahirap po kasi hindi ko na po siya mahal. Kung sabihin mo kasi ito na mahihirapan kayong dalawa in the future, mas mabuti huwag mo na ituloy makipag-ayos. Kasi kung ikaw pa lang nahihirapan, paano pa yung anak mo, di ba? Opo. Kasi bata pa lang yung anak mo, hindi niya pa maiintindihan gano'n. Pero kapag lumaki konti, siya din lang yung kawawa, di ba? Opo. Okay nang para sa akin siya,
okay lang, huwag ka na makipagbalikan. Parang, hayaan mo na masaktan yung anak mo muna ngayon. Like, this time, hayaan mo muna pag-suffer yung anak mo, like, namiss na yung mga tatay niya. Pero, bigyan mo ng time yung tatay niya, kapag bibisita siya sa inyo. Pwede niya naman bisitahin ka mo. Huwag mo nang balikan kasi for now, bata pa yung bata. Bata pa yung anak mo. Hindi niya pa maintindihan. Pero pag tumanda na konti yung anak mo, One eternity later. Hello po. Kasi mas magandang mag-suffer na ngayon yung anak mo. Kailang mamiss na yung tatay niya. Kasi pwede niya din naman makikita yung tatay niya. Mas maganda yung mahirapan kayo ngayong dalawa kaysa mahirapan kayo habang buhay kapag kasama niyo yung tatay niya. Para saan lang yun, unahin niyo muna yung sarili ng dalawa mahina kaysa kasama niyo yung tatay niyo. Maghihirap kayo sa long term, di ba? Opo. Kasi biruin mo, nagwawala siya. Kaya nang sabi mo sa harap. Ano pa kaya Nahiya na nga po sa kapitbahay namin. Nagsama kayo, di ba malapit sa'yo? Tsaka di pa ka nagbago yung ex mo, Hindi pa rin po. Nakita ko nga po siya once sa bar eh. Di ba kung hindi siya kaya magbago, huwag mo munang balikan, hayaan mo lang siya. Parang gagawin niya, hayaan. Mawalan ka ng pangit, I-focus mo na lang yung career mo, para sa anak mo. Alam ko, mahirap naman ng broken family, pero mas maganda na yung mas maganda na yung para sa akin lang, Opo. as a bata ako. Para sa akin, mas maganda na yung walang tatay kaysa sa meron, pero ganun yung ugali, Kasi, kahit din na yung magsasuffer pag tinanggap mo ulit, Hindi ka na ng space, pero huwag mo siyang tanggalan ng karapatan sa bata ka mo. Kausapin mo siya masinsinan, sabihin mo, respeto mo yung decision ka mo. Tapos, bibigyan pa rin naman kita ng karapatan sa bata. Ganun pero wala lang tayo ka. Hayaan mo din akong makakilala ng bago kung meron man darating sa akin ka. Salamat po, kuya. Okay lang, walang problema. Okay naman. And it's a wrap! Tagumpay! Oy, Kuya Kirby, thanks now. Hello ka naman, Na magkwentuhan pa! Bakit? Ayos. Galing magbigay talaga ng advice ng pinsan kaninong ko. number yan. Nino. Nakita ko na sa number natin sabi ko, pamilya ko. Ang ganda ng kwento mo, Kuya Masha. Grabe ka naman, Kuya Kirby, kaya ako nabibilib sa'yo eh. natin siya, yo! Bakit? Ang dami nilang cellphone na nakatutok pala. May isang fan. Ha? Bye, guys!